Good morning po sa inyong lahat. Batiin muna natin ang mga katabi natin ng good morning. Alam, kanina sabi ni Nanay Lumen, Father, walang tao. Sabi ko, napagod, 4 na araw. No? 4 na araw ang dalaw ng Nazareno sa atin at tayo muling nagpapasalamat po sa inyong lahat na nakiisa, nakipagdiwang at sumuporta sa 2nd taon ng pagdalaw ng Nazareno sa ating parokya. Kaya sabi nila, kaunti lang daw, napagod siguro. Buti na lang marami tayong bata ngayong umaga. Baka sabihin ninyo, mamaya pa kayong hapon na. Ay, nandito po ang mga batang yan dahil pagkatapos nilang magsimba, sila ho ay kasama ng mga kuya at ate ng mga brother at sister ng Education Ministry at Volunteer Catechist. Sila ay magpupunta ng Manila Zoo ngayong umaga. Kaya palakpakan ho natin ang ating mga kabataan at ang ating Education Ministry at sa pamunuan ng Manila Zoo rin at ng Manila City Hall sa pagtulong sa atin na madala ang mga bata ng Liberisa sa Manila Zoo. Kapag po tinatanong ko sila, nakapunta na ba yung mga bata ng Manila Zoo? Hindi pa. Alam nyo, very ironic. Kabalintunaan. Nasa tapat lang natin ng Manila Zoo. Pero hindi sila nakakapasok at nakakapunta. Kaya salamat sa mga taong tumulong at nagmagandang loob sa mga batang makapasok mamaya. Pero pagtapos ng misa, sila pamimeriendahin ko na kasi mahal ang tinda doon. No? Bawal magdala ng pagkain, kaya magmerienda. Pero una muna ang banal na misa. Ito ang pinaalala ko rin po kahapon sa mga deboto kung tawagin ng poong Nazareno. Let us not forget that the Eucharist will always be the great devotion of all. Hindi magagalit si Maria. Hindi magagalit ang mga santo kapag mas minahal natin ang Eucharistia kaysa sa kanilang kapistahan. Dahil ang banal na misa ang siyang pinagmumulan ng ating pananampalatayang Kristiyano. Dahil sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang katawan at dugo, dito nagmula ang ating buhay Kristiyano. Kaya baliwala ang ating ginagawa, ang ating paglilingkod, baliwala ang anumang talento natin, ang anumang talino natin, kung hindi para sa Eucharistia ang ginagawa natin. Kaya bata pa lamang, ito'y pinapaalala na sa kanila that the source and summit of our Christian life will always be the Eucharist. Kaya nga, kahit sa mga naglilingkod sa simbahan, ito'y pinapaalala. Hindi tayo bida-bida sa Eucharistia. Hindi tayo ang bida. Ang Panginoong Hesukristo. Kaya nga kahit po itong 2 dakilang santong ipinagdiriwang natin ngayon, San Pedro, San Pablo, ang tawag sa kanila, the 2 great pillars of our church. Why? Itong 2 ito ay tinawag, pinili ni Kristo upang ipagpatuloy, upang ipaglaban ang kanyang misyon, ang kanyang tinurok. Kaya nga kahapon, paalala rin, umalis na ang imahe ng Nazareno. Pero wag nating kalilimutan, ang poong Jesus Nazareno ay ang Sacred Heart din, ay ang Divine Mercy rin. Iisang Panginoong Hesukristo ang ating sinusundan, pinaniniwalaan, sinasamba bilang ating Panginoon. Kahit na wala ng imahen, dapat maiwan ang puso dito sa atin. At ano ang puso ng Jesus Nazareno? Ang siyang naging puso din ni Pedro, ni Pablo, at ng mga alagad. Tingnan ho natin itong 2 dakilang ito, na kahit nawala na si Jesus, umakyat na si Jesus sa langit, na kahit bumalik na si Jesus sa kanyang Ama, nagpatuloy ang kanyang misyon sa pamamagitan ng mga apostol, lalo na ni Pedro at ni Pablo. At yun din dapat tayo. Na kahit nawala ng imahen, na kahit tayo po ay umuuwi na sa ating bahay, na kapag tapos ng bawat misa, ipinagpapatuloy natin ang misyon. Tingnan ho natin ang ginawa ni Pedro at ni Pablo. Alam mo ninyo si Pedro, bago pa yung narinig nating unang pagbasa,
Narinig natin sa unang pagbasa ngayon, hindi lamang ang pagkakakulong kay Pedro, kundi kung paano iniligtas si Pedro ng anghel ng Panginoon, ng anghel ng Diyos. Iniligtas si Pedro. Tinawag si Pedro upang maging pinuno ng 12. At ipinagkatiwala kay Pedro ang susi ng langit. At bago siya tawaging Pedro, ang pangalan niya ay Simon. Tandaan natin, kapag tinawag ka ni Kristo, kapag pinili mo si Kristo, kapag sinundan mo si Kristo, humanda kang magbago. Binago ni Kristo ang pangalan na Simon. At sinabi niya, ika'y tatawaging Pedro, nang ibig sabihin ay bato. At dito ko itatatag ang aking simbahan. Si Pedro ang kauna-unahang Santo Papa ng ating simbahan. And today we also celebrate the Pope's Day. Ipinagdarasal natin ang ating Santo Papa. Ngayon, si Pope Leo. Ang Papa Leon sa Roma. Ipinagdarasal natin ang kanyang intensyon na sana ipagpatuloy niya ang misyon ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa simbahan. Si Pedro, ipinaglaban niya ang unang komunidad ni Kristo. Siya ay tinawag ni Kristo, ang unang Santo Papa, upang patatagin, gabayan ang unang Kristiyano. Si Pablo. Kanina naman narinig natin sa ikalawang pagbasa ang pagwawakas ng paglalakbay ni Pablo. Sabi ni Pablo, napagtagumpayan ko na ang laban. Si Pablo ay hindi po kasama sa 12. He did not belong to the first 12 apostles of Christ. Hindi siya kabilang sa 12, pero siya ay naging mahalaga. Dahil si Pablo ay nag-ikot sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang mabuting balita. Pero tandaan natin, bago niya nakilala si Kristo, siya ay naging unang taga-usig ni Kristo. Pinapapatay ni Pablo ang mga naniniwala at sumusunod kay Kristo. Hanggang sa isang araw, siya'y pinagpakitaan ni Jesus mismo. Kaya mula sa pagiging taga-usig, siya ay naging mangingibig ni Kristo. He became a great lover of Christ by preaching the gospel. Umikot siya at ipinahayag niya, itinuro niya ang mabuting balita. Alam ho ninyo, magandang paalala ni Pablo sa atin, hindi mo kailangan laging maging una para maging dakila. Hindi mo kinakailangang maging una para maging dakila. Kaya wag natin mamaliitin yung mga simple at maliliit na suportang maibibigay natin. Hindi mo kinakailangan laging maging una, maging bida, bago ka sumuporta. Bago ka maglingkod. Itong matututunan at pinapaalala sa atin ni Pablo. He was not the first choice, but he made the great choice by serving and following the Lord. And every day in our life, kahit matatanda na, do not forget na hanggat tayo nabubuhay pa sa mundo, lagi tayo may magagawang dakila pa para kay Kristo. Tularan natin si Pedro. Tularan natin si Pablo. Ano ang turo ni Pedro? Bigyan natin ng lakas ng loob ang isa't isa. Patatagin natin ang loob ng isa't isa. Na huwag tayong panghihinaan. Na huwag tayong susuko. Kapag tayo ay dumadaan din sa matinding pagsubok, as I always say, walang tinawag ang Diyos na pinabayaan niya. Tularan natin si Pablo. Turuan natin ang isa't isa kung paano manatili at maging tapat. As we continue this celebration, my dear friends, kung titignan natin ang buhay ni Pedro at Pablo,
Bakit ako nakapula? Sapagkat sila ay mga dakilang martir ng Roma. Hindi laging madali, masarap at masaya ang piliin siya. It will not be easy. And it will not always be fine to follow and choose the Lord. But in God's own way and time, you will receive the greatest reward for choosing the Lord. Amen.